Yo, Marud, so itong TV na ito, hindi nakasaksak sa power outlet. And itong Wi-Fi router natin kahit brown out, may internet pa rin tayo. So ito yung sikreto ko dyan, my dudes. What is up, my dudes? First things first, yes, meron ho tayong pimple dito. What is that? Hindi nyo na kailangan i-comment down below. Anyway, dalawa na pinaka-problema ng karamihan pag bumabagyo, my dudes, ay mga tulo or leaks at walang kuryente. So today ngayong araw ay may titignan tayong mga bagay na hopefully aayos sa mga problema natin tuwing bumabagyo. So dito meron tayong iba't ibang product for sealing yung mga leaks natin. So from small leaks to big leaks, meron tayong solution doon. So itong brand na to, hindi ko masyado kilala. Pero itong isa, familiar ako dito. Ito yung tuhod na mahilig mag-utos. Bosni. Not sponsored, pero baka naman. Unahin natin pag-usapan itong polyurethane foam spray or some people may call it expanding foam spray kasi lumalaki ito or nag-expand para ma-fill yung mga butas na gusto nyong matakpan. And in some countries, itong expanding foam na yung ginagamit nila pang insulate ng kanilang mga walls. So yung use case scenario nito is yung pader nyo may butas na pinapasukan ng insekto or yung window nyo may butas tas gusto nyong ma-soundproof yon or gusto nyong hindi lumabas yung lamig ng aircon nyo dun sa gap in between yung pader nyo, pwede nyong sprayan nito. Ito yung setup natin na halimbawa ito yung gap in between ng pader nyo sa bintana nyo or yung pader nyo merong parang malaking crack or gap kung saan sinisilipan kayo nung kapitbahay nyong ipis upang pasukin yung bahay nyo at kainin mga ulam nyo. So, testingin na natin. Wow! Okay, so mukha siyang frosting ng cake. So, advice ko sa inyo, my dudes, mag-gloves din kayo habang ginagamit nyo to kasi polyurethane to, hindi siya ganong kadali maalis ng sabon pag napuntahan yung kamay nyo. Next year pa, maaalis ito. So there you go, sa mga forever lonely out there, pwede na kayong may ka-holding hands. So pag na-cure na ito, pwede na natin siyang slice gamit ng cutter natin. So babalikan natin itong mga to bukas. 24 hours later. Okay, my dudes, so isang araw nang nakalipas, as you can see, tumigas na siya. Very nice. And ito na ang ating Forever Alone hand. Ang laki ng expansion niya compared dun sa kahapon. Boom. Okay na siya. So, ang gagawin na lang dyan is mamasilihan or sprayan nyo pa ng ganito, saka nyo katin ulit. Pero all in all, wala nang insektong makakapasok dyan, my dudes. One downside lang nitong polyurethane foam ay one-time use lang siya. So, once na in-spray mo na, kailangan ubusin mo lahat. So, there you go, my dudes. Useful ito for sealing yung malalaking gaps. Yun nga lang, hindi pa ganun ka-waterproof yung nasprayan nyo nito. So, that is where these two products come in, ang ating leak sealer. So, according sa mga commercial na napapanood ko sa Facebook about this, is-spray nyo lang to over the hole na gusto nyo ma-waterproof and bam, magic. Supposedly, mag-waterproof na siya. So, yan. So, in-spray na natin dyan. Now, itabi muna natin yan sa side. So, ng ultimate test kung magiging waterproof ba itong paper, box natin. Iwan na natin siya for 24 hours and balikan din natin bukas. Early the next morning. So eto na, my dudes, ang ating in-sprayan ng leak sealer spray. Medyo duda ako, pero wow! Unbelievable, pwede na siyang lagyan ng tubig, my dudes. What? So as you can see, ayan, may laman siyang tubig. And naging waterproof na ang ating paper box. Okay, so next na titestingin natin ay itong may crack na bucket. So, dapat wala nang tubig na lalabas dyan sa crack. There you go, my dude. So, yan yung may crack. Spend lang natin dun sa tuktok and sa ilalim and bam!
waterproof na siya. So, hindi ko ito marirecommend as a permanent fix. Parang quick fix lang ito, my dudes, ng mga bagay na kailangan nyo i-repair. And there you go, my dudes. One downside lang nito ay hindi ko sure kung pwede ba ito gamitin sa mga potable water systems tulad ng water tank nyo or dun sa swimming pool nyo. So, I would not recommend using this product for that, my dudes. Pang quick repair lang talaga ito. Now, last waterproofing item we have here, my dudes, is the flashing tape. Feeling ko nagbebenta ako sa commercial sa TV. Kung ano-anong pinapakita ko. Anyway, ito usually yung ginagamit namin dun sa mga flashing ng bubong or dun sa mga places kung saan nagtatagpo yung bubong at yung wall. Napaka-romantic. Joke yun. So yung advantage ito from regular na duct tape lang is maganda yung heat resistance nito, meaning di siya magiging crunchy pag na-expose siya sa araw kasi bituminous siya. Basically, what that means is may mala-aspalto na substance ito na pag nainitan, mas kumakapit siya kung saan mo siya dinikit. So, my dudes, lahat ng waterproofing products na ito ay useless pag nilipad yung bubong nyo. Di mo na kailangan mag-waterproofing pag wala kang bubong. That is why important na matibay and reliable ang roofing sheets ng bahay natin. So, another bitumen-related product na available sa market is the Onduline Bitumen Sheets Roofing, which when compared sa mga regular metal roofs ay much better ang thermal and acoustic performance niya, my dudes. Meaning, mas tahimik siya pag umuulan and mas less yung heat transmission niya kaya reduced yung init na papasok dun sa bahay nyo. So, ang Onduline Classic Bitumen Sheets ay may 4 colors. Meron tayong red, brown, black, and green. And environmentally friendly pa itong Onduline Classic kasi gawa ito sa 50% recycled material and wala itong asbestos or any material na harmful sa tao or sa environment. Kaya pag bagyo, hindi ito basta-basta nililipad. Ganun sila ka-tight ng environment. BFFs sila. And actually, my dudes, rated itong Onduline Classic to withstand 260 km/h winds, which wala ngang ganun number sa speedometer ng kotse ko eh. Ganun kabilis yung wind speed na yon. Not only that, di pa ito kinakalawang kasi wala itong metal. Kaya kung ako si Professor X, ito nagagamitin kong bubong. Pangontra kay Magneto. Also, I'm pretty sure yung bahay ng X-Men is tabi ng dagat, so this is a very good roofing choice kasi hindi siya kinakalawang. And sabihin natin na hindi gantong klaseng roofing yung kinabit ni Professor X at nag-metal roof siya tapos kinalawang at kailangan na nilang palitan, pwede nila gamitin itong Onduline as over roofs kung saan ipapatong na lang nila ito dun sa existing na kinakalawang na roofs nila. And bam! Ayos na! No more leaks! Nice. So this repair technique was made possible because lightweight ang Onduline Classic Sheets. So to know more about the Onduline Classic Bitumen Sheets, maglalagay ako ng links down in the description below. Madudes, click nyo na yun. So thank you to Onduline for sponsoring this portion of the video and bringing this kaalaman onto your thinking baskets. Now, sabihin natin na waterproof na yung bahay nyo. So, another problem na kadalasan ko na-experience pag rainy or bagyo season ay inaamag yung mga bagay-bagay dito sa bahay, my dudes. Lalo na pag di masyado nagagamit. Lumingon ka lang saglit, inaamag na yung sapatos mo. Mapikit ka lang ng onte, inaamag na yung medyas mo. Kulang na lang amagin ka mismo pag hindi ka gumalaw. Anyway, one product na ginagamit ko pag inamag na yung items is itong Lysol na may anti-molds and mildew. So, isispray ko lang ito dun sa mga items na lagi inaamag, yung mga cabinet doors, yung mga containers namin, and bam! Ma-inhibit niya yung growth or mapapatagal niya yung pagbalik ng amag. Anyway, in my opinion, yung best way pa rin na maiwasan natin yung amag is yung pipigilan natin yung pagtubo. To do that, ito yung ginagamit ko, mga dehumidifier na ganito and mga dry box na ganito. So very important, madudes, na yung bibili yung dry box ay merong rubber seal. Ayan, dyan, meron siyang parang rubber na seal dito. Kasi pag walang rubber seal yung box na binili nyo, mabilis mapupuno ng tubig yung mga dehumidifiers nyo. So yung mga items na nilalagay ko dito sa dry box ay yung mga wires tulad nito, mabilis amagin yan. And yung mga cameras kasi yung lenses, madalas tinutubuan din ng fungus yun and mahal ipalinis. And then another thing, my dudes, na nire-recommend ko na bilhin nyo ay itong hygrometer. So itong hygrometer nagme-measure ng relative moisture sa hangin or kung gaano kabasa yung hangin. So yung ideal na moisture level ay between 30 to 50% para hindi amagin yung mga gamit natin. So actually kanina bago ko binuksan itong kahon na to ay nasa around 45% itong moisture level natin. Pero nung binuksan ko, lumundag agad siya sa 70%. So ganun ka-moist yung environment ngayon lalo na tumuulan sa labas. So itong box and dehumidifier, madudes, nabili ko lang sa SM. Pero itong hygrometer, pwede kayong makabili ng ganito sa Lazada or sa Shopee. Lalagay lang ako ng links down in the description sa mga items na pinapakita ko, my dudes. So last item before we proceed sa favorite tech ko pag brownout,
ay pang-repair ng mga nagli-leak sa slabs, lalo na sa mga roof decks or mga balkonahe nyo. So ang usual na causes ng pagli-leak sa ating mga roof deck, balcony, or any slabs ay may micro cracks siya. Kadalasan pag gumalaw yung formworks nyo after mabuhusan yung slab or pag inapakan agad yung sahig nang di pa siya fully cured, mangyayari yun. And sometimes nagkakaroon din ng honeycomb or yung tinatawag naming angpaw yung slabs natin, kung saan most commonly nangyayari ito pag hindi siniksik maigi yung slab habang binubuhusan or pag mali yung mixture ng cement na ginamit dun sa slab. Nagkakaroon siya nitong mukhang pop rice, kaya ampaw yung tawag. And dun sa mga singit-singit nun, pwede dumaan yung tubig natin upang makapasok sa buhay mo at sirain ito. Anyway, don't worry my dudes, dahil ito lang solusyon dyan. Ang concrete epoxy low viscosity by Pioneer Pro, which we can use for repairing spalled or scaling concrete and mga cracks sa slabs. So dahil low viscosity ito, in other terms, malabnaw or flowy, invent words, pourable siya and self-leveling, and mas makakapasok siya sa mga cracks. So this one is available in 1 gallon or in 1 quart. Now, after nyo ma-applyan nito, wait 72 hours or 3 days to cure. Then, para sure na walang leaks talaga roof deck nyo, gamitan nyo nitong Power Flex, which my dudes, hindi ito protein powder na pangpalaki ng muscles. This is a fiber-reinforced waterproofing solution na ginagamit sa areas that need flexible waterproofing, i.e. yung mga balconies and roof decks natin kung saan nag-expand and contract yung slabs due to temperature changes. And pwede din ito sa toilet, sa pools, at kung ano pa maisipan nyo i-waterproof. At itong Power Flex, pinapahid nyo to bago nyo i-apply yung floor covering nyo or yung mga tiles dun sa slabs. Anyway, kung naguluhan kayo dun sa Invento words ko, my dudes, maglalagay ako ng links down in the description below for more details about these products. And these are Pioneer Pro's flooring and roof deck solution. Shoutout na rin sa Pioneer Pro for sponsoring this portion of our video. Oh, maasenso naman dudes. 2 sponsors. Nak ng tipaklong. I could not have done it without you. So maraming salamat, my dudes. Now, eto na ang pinaka-problema ko nung bata ako, my dudes. Yung walang kuryente. Lalo na ngayon, problema ko pa rin pala ito. Pag walang kuryente, mawawalan ng internet. And very important yung internet sa mga work from home peoples and sa online classers out there. But do not worry, my dudes, dahil meron akong nahanapang solution. Actually, dalawa yung solution ko dyan. I got you, my dude. So, first ay itong Wi-Fi step-up cable na allows you to connect yung Wi-Fi modem or router nyo sa inyong power bank. Anong year na ba ngayon? Nasa year 2025 na ba ako? Wait, lapit na pala yun. Anyway, may iba-ibang version ito sa Lazada, sa Shopee. Depende dun sa Wi-Fi router nyo. So, itong akin, binili ko kasi may picture na kamukha nung Wi-Fi modem namin dun sa product page. Pero nung chinek ko, magkaiba naman pala yung amperage rating nila. Surprisingly, gumana siya nung sinaksak ko. So one way to be sure, my dudes, kung ano yung amperage rating ng Wi-Fi router nyo ay usually makita nyo ito dito sa power brick or sa plug ng ating modem or router. May nakasulat dyan na output 12 volts, 1.5 amp. Depende kung gaano kalakas yung hatak ng modem nyo. So testingin natin. So power bank, Wi-Fi router. Boom. So there you go, my dudes, umiilaw yung internet, yung power natin and everything. So, hindi siya nakasaksak, my dudes. Ayan, kitang-kita nyo yung wire niya is ito lang, power bank, papunta sa modem. And then ito ay yung fiber natin. So, pag inalis ko yan, mawawalan tayo ng internet. So, hindi ko alam kung bakit gumagana ito with my router. Pero to be safe, my dudes, make sure na same yung amperage rating ng wire na bibilin nyo dun sa router nyo. Kasi pag nasira itong modem nyo, mas lalong wala tayong internet. Also, use this at your own risk. So kung tulad nyo naman ako na medyo takot makasira ng mga gamit at mapagalitan ng hindi nyo kakilala, may isa pa tayong way na mapagana itong modem natin kahit brownout. Ito ang ating giant power bank na merong 150 watt AC output or saksakan. Theoretically, pwede kayo magsaksak dito ng TV, ng router, ng printer. Basta lower than 150 watts yung power consumption niya. Luckily, my dudes, meron tayong TV dito na 50 watts lang yung consumption. Kaya titestingin natin kung kaya ba nitong power bank, itong TV, and itong Wi-Fi router ng pinagsabay. So personally, I think mas safe ito kaysa dun sa una nating step-up wire solution kasi pwede mo nang gamitin yung proprietary na power brick na kasama ng Wi-Fi modem natin. So wala nang sisihan pag nasira ito. Sasaksak natin to dyan. Bam. Extension cord. Bam. Meron din pala tayong ganito. Micro power monitor para ma-monitor natin gaano kalaki yung hinihigop ng TV at nitong router. So, ito muna.
There we go. Then on na natin. Itong power strip pa lang, 0.16 watts na yung nakukuha ng LED ng power strip natin. So there you go, my dudes. Makikita nyo, walang daya yung wire ng TV natin. And then nakasaksak dito. And then yung modem natin nakasaksak din dito sa power strip. And yung power strip nakasaksak dito. So right now, 6 watts yung power draw ng ating Wi-Fi modem. Saksak natin tong Ethernet cable. Ayan, right now 44 watts yung hinihigop niya. There you go, my dudes. Itong TV na to, hindi nakasaksak sa outlet. And yung Wi-Fi modem na to, kung saan nakakabit tong TV na to, hindi rin nakasaksak sa outlet. Nakasaksak sila dito sa mahiwagang bagay na ito. So there you go, my dudes. Pwede na kayong manood ng TV at mag-Netflix or mag-online classes kahit walang kuryente. And as you can see, 100% pa rin yung laman nito. Yun nga lang, 4,500 pesos yung presyo nito. So maraming binibentang gantong power bank online, my dudes. Basta i-check nyo lang na meron siyang DC output. And i-check nyo kung ano yung capacity ng kanyang DC out. So ito yung capacity niya is 150 watts yung kaya niya patakbuhin. So kung meron tayong ref na 200 watts, hindi na nito kaya patakbuhin yun. So yun yung ibig sabihin niya. Again, kung gusto nyo bumili ng mga products na pinapakita ko, ito or ito, maglalagay yung ng link down in the description below, which is an affiliate link. Ibig sabihin, every time i-click nyo yun, bibigyan ako ng Lazada ng 1 million pesos. Hindi ko alam kung magkano ibibigay nila. Usually, 50 cents lang yata for every click. Hindi ko sure, pero may kickback ako every time i-click nyo yung links down in the description below. And I guess with that shameless plug, may dyan na natin tatapusin ang ating video. So, thank you for watching and I hope may natutunan kayo. Hopefully, next brownout ay prepared na kayo. So, hanggang sa susunod na kabanata, mga bata, a flying peace. Also, my dudes, go check out my man Slater Young's video for more ulan tips. Again, links in the description below.